Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila, Toits. Bago natin pag-usapan, ito pong nasa ating screen, ito po ang listahan ng mga mayors na pumirma at nagpahayag ng suporta sa panawagang full transparency, accountability, and justice para sa flood control projects. O bago natin isa-isahin itong mga ito, tingnan muna natin, ito pong nangyari dyan po sa Baliwag, Bulacan. Nako, meron na naman pong nadiskubre ang ating Pangulo at ito po talaga ay Ghost Flood Control Project. Ibig sabihin, ginawa ng Program of Works, binadgetan at nabayaran mga kababayan, pero ang nangyari, wala naman pong nakitang proyekto. Ibig sabihin, walang ginawa. Pero binayaran po ng gobyerno. Yun po yung ibig sabihin ng Ghost Flood Control Project. Para lang po yung yung alam mo yung ghost employee. Maraming ganyan sa Davao di ba? Ghost employee. Binabayaran ng gobyerno naka-payroll, pero wala naman pala. Ghost nga multo mga kababayan. At nangyari din po yan sa DepEd. Yung mga ghost students naman na nakinabang sa pondo ng DepEd. Yung mga, kung di ako nagkakamali, ito raw ay mga scholars. Nako, pag Davao talaga pinag-usapan, tapos DepEd nung panahon nung ating vice presidente na hindi naman nagtatrabaho. Talaga namang usong-uso ang multo mga kababayan But ito matindi. Ghost Flood Control Project. Ito mga kababayan, pakinggan natin ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, I am getting very angry. Nagagalit na daw siya. Sana, Mr. President, makita namin talaga na magwala ka. Kasi parang mga kababayan, galit ka, pero parang hindi naman nakikita na galit ka. Kasi madali lang naman sabihin na galit na ako. Parang alam niyo sa pelikula mga kababayan. Pag nanonood ka ng pelikula, diba, galit na ako sa'yo. Babariling kita. Pak. Yung mga ganon, di ba, kinakailangan sabihin mo pa. Dapat ipakita mo na lang. Di ba? Hindi mo na kinakailangan na nagagalit na ako. Kailangan managot ang itong mga ito. Sa totoo lang mga kababayan, marami po sa atin na dismayado na kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, tayo po ay pro-government. Pero minsan, kapag may nakita naman tayo na kulang sa presidente, dapat paalalahanan natin ang presidente. Kasi gagaya nito, sinasabi niya na galit na siya. Pero parang hindi naman galit. Diba? Kumilos ka na, Mr. President. Pagpanagutin mo na kung sino man yung mga yan. Diba? Ito, pakinggan niyo si Mr. President. Well, more than disappointed. I'm actually... I'm getting very angry. Ayan sabi niya, I am more than disappointed. Na-disappoint talaga ako. And I am getting very angry. What's happening here? Dati lang paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed. Yung proyekto ay 220 meters, 55 million. Yun po yung length ng project, 220 meters, at ang amount ay 55 million. Ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Binayaran yan ayon sa records ng DPWH. Yung mga pukin ng mga taga DPWH na yan. Binayaran nila, tapos 55 million, pero walang ginawa. Ni isang araw, hindi nagtrabaho. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang
nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. Okay, so yan. Ipakita mo na, Mr. President, na galit ka. Kumilos ka na, paimbestigahan mo na, ipakulong mo na lahat ng mga kinakailangan makakulong dyan at yung mga kumita. Hindi lamang yung DPWH, pati na yung mga politiko na involved dyan. Sama-sama na po yan eh. Kasi ganito yan eh, may project si congressman, may pondo si congressman, ipagagawa ngayon niya sa DPWH, popondohan. O, bago makarating yan doon sa kontraktor, nako, laki na po ng kaltas niyan. Alam niyo po yan eh. Alam niyo naman po yan, Mr. President. So, kung galit na po kayo, sana makita namin na talagang galit kayo. Ha? Kasi parang ano lang eh, galit na ako. Sana na bayaran natin yung mga utang natin. Sana ang ganda na ng lugar dito, hindi na sana binabaha kung nagawa ito. Paano? Ang lambot-lambot naman. Murahin mo na. Magalit ka na dyan sa mga hinayupak na yan. Ha? Kagaya niya, kitang-kita nyo na. O di pagpanagutin nyo na. Kaya etong si Bunoan, etong si Secretary Bunoan, isa pa itong atolongges na ito, sabi niya, hayaan niya raw ang presidente na magdesisyon kung siya ay magti-take ng leave. Dahil nga sa mga sa allegations ng corruption diyan sa mga flood control projects at mismo inamin niya. Ayon sa kanilang pagsasaliksik, meron nga mga ghost projects, flood control projects at isa na yung dun sa Baliwag, Bulacan. Ito nga, yung nakita ng presidente. Bulacan na naman. JIL. Joel is Lord. Lugar mo na naman. Ito nga pinag-uusapan dito. Na kung magmalinis ka, akala mo pagkalinis-linis mo. Joel is Lord. Ito si Boy Dila. Bulacan na naman eh. Hawak nyo yan eh. Ang galing-galing nyo mag-imbestiga ng kung sino-sino, pero yung mga nangyayari dyan sa lugar ninyo, JIL, Joel is Lord, hindi nyo iniimbestigahan. Anak ng tokwa ka rin eh. So ayan mga kababayan, etong si Bunoan, nag-iisip pa kung maglilib. Maglib ka na, tanga. Anak ng tokwa ka, wala ka magdelikadesa. Maglib ka na o kaya mag-resign ka na. Kasi ang daming proyekto na palpak. Pero mo secretary ka, ang daming kapalpakan. Sabi nga ni Presidente, disappointed, more than disappointed. Sino ang kanino siya disappointed? Siyempre, doon siya namumuno, doon sa Public Works and Highways, kay Bunoan. Tapos itong tanginan to, gago. Iniintay pa raw niya na siya ay pag-resignin o pag-leave ni Presidente. Mahiya ka naman sa balat mo. Kung hindi makapal ang mukha mo, mag-resign ka na. Umalis ka na sa pwesto mo. At antayin mo na arestuhin ka. Dahil sigurado, madadamay ang pangalan mo. Sigurado marami ka ng dyan na SOP. O kaya na for the boys dyan sa mga proyekto dyan sa DPWH na katulad ng nakita ni Presidente, biruin nyo, 55 million ghost project, walang ginawa. Saan napunta yun? Imposible hindi mo alam yan, Bunoan. Imposible hindi mo alam yan. Meron tayong listahan dito ng mga mayors. Ito mga kababayan Mayors for good governance demand full transparency, accountability, and justice on flood control projects. So, pumirma po sila at nanawagan ng hustisya para po sa flood control projects, lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng kapalpakan ng mga proyektong yan. So, full transparency, accountability ang gusto nilang mangyari. Sino-sino ba yung mga yan? Ayan po, inasa listahan. Benji Magalong, Baguio City. Mayor Vico Soto, Pasig City. Ito si Mayor Vico Soto talaga. Grabe. Sabi nga nung isang artista, sabi ni Gardo Versosa, si Mayor Vico Soto ang huling baraha ng Pilipinas. Agree ba kayo, mga kababayan? Si Mayor Vico Soto ang huling baraha ng Pilipinas. Kinakailangan natin siya. Kapag itong si Mayor Vico Soto naging presidente, ito na siguro ang hinihintay ng Pilipinas para muli tayong umunlad. Sa totoo lang, sana Mayor Vico Soto, tuloy-tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo at darating ang araw kayo po ay magiging presidente. Marami pong gusto kayo maging presidente. Kaya, isa siya sa mga pumirma para po manawagan ng full transparency. Yan po sa mga proyekto ng public works
mga flood control projects. Sino pa? Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Sino-sino pa? Ang dami po yan, mga iba't ibang iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Enrile Cagayan, Gumaca, Quezon, Candelaria, Quezon, Dolores, Quezon, Olongapo, Bocaue, Bulacan, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Dimasalang, Masbate, Mahayhay, Laguna, Luna, La Union, San Jose, Camarines Sur, Alimojan, Iloilo, Calibo, Aklan, Province of Tarlac, ayan, La Besares, Northern Samar, Bacnotan, La Union, Barugo, Leyte, Palayan City, Nueva Ecija, Zamboanga del Norte, Nueva Ecija. Ito pa yung mga lugar na kung saan yung kanilang mayor ay pumirma. Rizal, Nueva Ecija, Gabaldon, Nueva Ecija, Kidapawan City, Cotabato, Tampilisan, Zamboanga del Norte, Sablayan, Occidental Mindoro, Paete, Laguna, Navotas City, Barotac, Viejo, Iloilo, Piagapo, Lanao del Sur, Madrid, Surigao del Sur, Sara, Iloilo, Manawag, Pangasinan, Antipolo City, Rizal, Abra de Ilog, Occidental Mindoro, 3rd District, Negros Occidental, at Motyong, Samar. Ayan po yung 43 na mga mayor sa pumirma. So parami pa na po ng paramihan ang para po dito sa full transparency and accountability and justice para po sa mga flood control projects. Parang pansin ko wala si Yorme, mga kababayan. Bakit walang pirma si Cisco Moreno? Abangan natin baka busy pa. Wala po yung ibang mayors dito sa Metro Manila. Pati sa Cavite, wala rin Wala pa ako nakita mga mayor sa Cavite Baka hindi pa naiikot, baka hindi pa dumadating. Abangan natin yung mga iba pang mayor sa pipirma rito. At kung nandito yung mga mayors ninyo, congratulations sa inyo. At meron kayong matitinong mayor. Hindi lang mayor may vice governor dito, vice governor, ayan. Okay? So yan po ang mga nanawagan. Basahin ko lang ilang comments dito O Palawan or Puerto Princesa, wala. Baka natutulog pa. Kaya kaya wala rito. Bakit wala dyan ang mga mayor ng Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, Malolo? Sila ang mga bayan na pangunahing nalulubog sa baha. Ay, alam na. Bakit ganon? Wala pang mayors from Isabela. Ayan thank you po, Mayor Joy ng QC. Baka di pa nakarating kay Mayor Along ng Caloocan at Mayor ng Nabua, Camsur. Okay? Why only flood control? Make it all for all projects. Tama yan. Pero concentrate muna tayo sa flood control. Asan kaya Mayor namin sa Las Piñas? Sabi, good governance din daw ito. Pirma ka na. Wala pa. Baka wala pa si tutulog pa si Aguilar. Pati nga si Yorme, wala pa rin dito Pero alam ko, pipirma si Yorme dito. Hindi pwedeng hindi pipirma yun. Bakit missing ang mga Bulacan at Pampanga? Dito ka maglagay ng picture mo, Jenny Sandoval. Ayan. Wala pa si VP Lenny, former Vice President. Si Mayor Lenny Robredo, wala pa rito. Kahit nga si Yorme Isko Moreno, wala pa rin. Abangan natin. Baka naman busy lang. Itong mga mayors at di pa dumadating itong iniikot nila na dokumento para pirmahan. Okay, so yan mga kababayan yung ating update dito po sa issue ng flood control projects. Siyempre, muli congratulations dito sa mga mayors na nanawagan ng full transparency para po dito sa mga proyektong ito. At ito naman si Presidente Bongbong Marcos ay galit na daw. Mr. President, kung galit na po kayo, pakilusin nyo na po ang inyong mga tauhan, kasuhan nyo ang dapat kasuhan at arestuhin ang dapat arestuhin. Kagaya niyan. Ipadampot nyo na agad dyan. Pero inyo, kumolekta ng 55 million, wala namang nagawa. Huwag nyo nang patagalin yan, Mr. President. Ipakita nyo yung tapang niyo, magkamay na bakal na kayo. At lahat ng nakinabang dyan, pagtatanggalin nyo sa pwesto, pagkakasuhan nyo. Pati Comelec, ikaw Comelec, ganun ka rin. Baka kumulik ka lang ng kumulik. Comelec, nakita nyo na yung mga nakinabang dyan, nagbigay ng contribution nung sila ay tumakbo bilang mga kandidato. Ang nagbigay sa kanila ay mga government contractors na bawal. Magsikilos naman kayo. Kasi ganito lang naman yan. Kapag hindi kayo kumikilos, ibig sabihin, pare-parehas kayo nakinabang. Mga walang hiya kayo. Kawawa dito at taong bayan. Kinakailangan na
Mr. President, kinakailangan na makita namin na na talagang galit kayo. Kasi sabi nyo galit kayo eh. Diba? Pakita nyo talagang galit kayo at dismayado kayo. At yun lang ang susunod. Hindi naman pwedeng galit lang kayo. Diba? Kinakailangan ipakita ninyo yung galit nyo at bigyan nyo ng hustisya yung sinasabi ninyo na naapektuhan ng dahil niya sa kapalpakan ng mga flood control projects na yan. Kagaya niyan, 55 million. Wala namang ginawa. O di pinera lang. Anak ng toko, ang kapal na mukha. Kung sino man yung may kagawan niya sa Baliwag, Bulacan, na hawak ni Boy Dila. Ay, Boy Dila! Imbestigahan mo nga itong lugar mo. Amen ka lang ng amen dyan eh. Amen! J-I-L. Joel is Lord. Tingnan mo yung lugar mo dyan. Dyan sa Bulacan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.